mahirap nga ng buhay, mabuti pa rin ng Diyos. Sabi, hindi tayo exempted sa pwedeng mangyari sa labas, sa loob ng bahay natin. Dahil hindi natin sila kontrolado. Hindi natin kontrolado ang pwedeng gawin ng ibang tao sa atin. Pero ang mahalaga, ang kailangan yung mismo sarili natin, ang patuloy na lumalapit sa Diyos. Kasi tayo, pwedeng kontrolin ng Diyos ang buhay natin. Pwede natin, sabi nga kung nawawalan tayo ng pasensya, sabi nga manalangin tayo at hahabaan ng Diyos yung pasensya natin. Sabi nga, hindi lang pera ang ubos, pasensya natin ang ubos. Pero kapag may Diyos tayo at manalangin tayo, sabi nga yung self-control natin nawawala. Sabi nga nawawala, pero kapag tayo manalangin, binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at kahanan. Amen. At yan, minsan hindi natin kontrolado ng ibang tao. Sabi po dito sa pang-apat, sige, basahin po natin yung Lucas. Sabi po sa Lucas, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalaman po tayo ng mga kawalong pagpaghati-hatian ang pasuotan niya. Yan po yung nangyari po noon sa mga disipulo. Kaya nga po, sabi nga po, sa ating Panginoon sa Kristo, sabi nga po, yung nangyari sa kanya, sabi nga po, siya po ay ipinako sa krus. Kaya nga po mga kapatid, sabi nga, kung paano ang Panginoon, sinabi niya na patawarin tayo dahil hindi natin alam ang ating ginagawa. Ganun din ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi natin, di ba, hindi naman yung tao ng away natin yung kanyang ginagawa. Kaya nga mga kapatid, patuloy tayo manalangin sa Panginoon na ano man yung ginagawa, nagiging mahirap ka naman, di ba ganda yung ating sitwasyon. Dahil sa ibang tao, manalangin ka rin tayo na mapatawad po natin sila. May mga tao na hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagpatawad. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi nga po, magpatawad tayo. Kaya nga po, tulungan po natin, patuloy po natin yung manalangin na tayo po ay makapagpatawad sa lahat ng hindi ginawa ng ibang tao sa atin. Kahit ng ating pamilya. O minsan ng ating sarili, minsan na ginawa tayo, hindi natin mapatawad minsan yung ating sarili natin. Pero sabi nga po dito, sabi po din po sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya, niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sabi nga po yan, nililinis po tayo ng Diyos. Life is hard because of others. In love, Jesus washes and cleans us when the sins of others harm us. Kaya nga po minsan, diba yung kasalanan ng iba, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, pero ang gusto ng Panginoon, patawarin po natin sila. Ang sabi po sa pang-apat, life is hard because God is good. Ako ba, mahirap ang buhay? Dahil mabuti ang Diyos? Para namang para namang hindi totoo. Pero sabi nga po, life is hard because ito po yun. Many of life's difficulties are by design. Sabi nga po, lahat ng naranasan natin, yan ay sabi nga po, niloloob ng Diyos. Pinahihitulungan ng Diyos dahil yan ay nakadesign. Para tayo ay lumago at maging matatag sa pananampalataya. Kaya tanggapin na natin mga kapatid, ano man yung naranasan natin, pinahihitulungan niya ng Diyos. Dahil lahat yan ay para sa kabutihan natin. Ang sabi nga po dito, God has intentionally shaped the world in such a way that effort would be required to accomplish significant change, progress, and reward. Ano nga po yung verse? Santiago. Sabi dito mga kapatid, bagala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang makasok pang kayo'y maging kaganap at walang kakutunan. Amen? Ibig sabihin talaga nakadesign na yan. Di ba sabi natin, ang buhay, sabi nga po, di ba natin ako sinasabi, kasama na ng buhay yan. Yung mga problema. Nandiyan talaga yan, yung mga hinahanap natin. Talagang pinahihintulutan na yung Diyos yan para maging malatag tayo. Kaya, katulad ng sinabi ng isang pastor,
Sabi nga po, ang nararanasan sa buhay natin, hindi natin sinasabing alisin ng Diyos. Kung bibigyan tayo ng Diyos na katatagan na mapagtagumpayan natin. Yung mga nararanasan natin. Kasi talagang nakadesign na yan eh. Kasama na natin yan. Hindi natin pwede hihita ng Diyos sa mga naranasan niya. Ang sabi po dito, from the beginning, Adam is given a job to work. Sabi nga po, kita natin, yung binasa natin yung una, di ba? Sabi nga, maghihirap. Sabi niya, ang kakainin, sabi niya, magbubukan ng lupa para makakain. Pero din tayo, di ba? Naghahanap buhay tayo. Para tayo ay kumain at meron tayo. Sabi niya po ay, sabi niya po, maging maayos yung buhay natin. Sabi niya, hindi basta dumarating sa atin ang pera, kasi tayo lahat ay nagtatrabaho, naghihirap tayo. Sabi nga tayo mga nanay, di ba, naranasan natin, talagang napakahirap mga anak. Pero sabi nga po, yan ang gawa natin, kasi tayo ay nagkasala. Kaya nga po na andyan, sabi nga po, life is hard because of God is good. Mabuti pa rin ang Diyos, sabi nga po, kahit na anong naranasan natin sa buhay. Sabi nga po dito, magkaroon tayo ng kagalakan, sabi nga sa kabila ng ating mga naranasang pagsubok, sapagat alam natin na tatatag ang ating pananampalataya. Kaya nga tayo narinig ito, di ba? Katulad ng Pastor Shoni, ilang taon na tayong lahat, pero nagiging matatak pa rin tayo sa pananampalataya kasi alam natin na mabuti pa rin ang Diyos kahit na anong naranasan natin sa buhay. Mahirap ba ang ating naranasan, pero dahil alam natin na mabuti ang Diyos, dahil alam natin na binibigyan tayo ng takas ng Panginoon para pagtagumpayan ang lahat yan, sabi nga po eh, nagaganap pa rin tayo sa kabila ng ating naranasan. Sabi niyo po mahirap, maraming paghihirap sa mundo. Maraming hirap talaga naranasan. Kapag ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, napakahirap niyan. Masakit. Pero sabi nga po, kaya pa rin natin i-enjoy ang buhay kahit na mahirap. Alam niyo po, minsan, di ba sabi minsan, nakakasawa, nakakainis na yung mga ginagawa ng ating mga sa buhay. Hindi natututo doon sa mga ginagawa nila. Pero sabi nga, we are affected. Siyempre, apektado tayo dahil mahal natin sila sa buhay. Pero mga kapatid, lagi pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi sa ating sariling lakas. Hindi sa ating sariling karunungan. Sabi hanggang mo saan tayo mananalangin, nakakasawa na eh. Pero sabi nga po, ano ba ang sabi? Huwag tayo magsawa sa pananalangin. Dahil alam natin isang araw, ikilos ang Diyos. Alam mo, narinig nyo na to. At narinig nyo na isang kwento. Ako, may nakabasa na nito sa Facebook. Ito kung daw sa isang hari at sa servant. Pinabasa nila yun, no? Nakailangan nabasa nila.